araw na ito. Nakikita niyo po sa pamagat natin, nababasa niyo po, worldly people has no place in heaven. Dito natin malalaman kung bakit ang taong nahuhumaling sa mga bagay sa sanlibutan ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po ito katahang isip at hindi po ito gawa-gawa ng tao at hindi po ito basta lang mababasa sa comics o anumang aklat, kundi sa Biblia lang po matatagpuan kung bakit walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga taong nahuhumaling sa mga bagay dito sa sanlibutan. Mga kapatid, kung may dala kayong cellphone dyan o Biblia, buksan natin sa unang Juan chapter 2 sa verse 15. Unang Juan chapter 2 sa verse 15 hanggang 17 na ang sabi, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama." Verse 16, "Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan." Verse 17, "Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." Amen. Ang sabi sa ating binasa sa unang Juan chapter 2 sa verse 15, huwag nating ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Amen. Ang umiibig daw sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang mga bagay na nakikita sa sanlibutan, nasa paligid natin, ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi nagmumula sa sanlibutan. At ang sabi na ang sanlibutan o ang mundo o ang daigdig ay nawawala. Lahat ng mga bagay dito sa daigdig, maging ano man naman nakita natin, bahay, mga karangyaan sa buhay, ano man yung mga nasa paligid natin, mga material na bagay, walang matitira, lahat mawawala. Amen. Ang sabi sa unang Juan chapter 2 sa verse 17, mawawala ang sanlibutan, lahat ng kinahumalingan nito, mga bagay na ito sanlibutan, bahay, sasakyan, anumang ganda ng bahay, anumang tibay ng sasakyan, anumang tibay, anumang technology na dito sanlibutan. Hallelujah. At sabihin mong gaano katibay yan, walang matitira. Ang sabi sa Biblia, sa binasa natin, lahat mawawala. Amen. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Hallelujah. Dito, mga kapatid, hallelujah, hindi po sinasabi ng kasulatan dahil ang trabaho natin ay nasa sanlibutan ay hindi dapat magtrabaho. Walang sinasabi na hindi dapat kumain, hindi dapat magwalis o anumang ginagawa mo, hindi dapat mag-internet, anumang ginagawa mo. Ang tinutukoy po dito sa ating binasa, ang umiibig sa mga bagay na nasa sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos, sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi nagmumula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo pinagbawal na magtrabaho. Hanggat andito sa sanlibutan, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin maghanap buhay, sapagkat tayo'y kailangan kumain hanggat nandito tayo sa sanlibutan. Ang gusto ng Diyos, hallelujah, habang ikaw ay nagkatrabaho, ang takbo ng isip mo, mithiin ng puso mo ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ano mang nasa paligid mo, hallelujah, dapat sa buhay mo makikita na pinarangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Minimithi mo ang Diyos. Minimithi mo na masunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung sa araw ng linggo, ikaw ay nagsisimba,
o kaya sa oras na ito, ikinanonood ng live streaming, masaya ka, napakinggan mo ang salita ng Diyos, masaya ka, dahil tinanggap mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo bilang babala. Hallelujah. Ang topic natin ngayon, ngunit pagtalikod mo, ano ang iyong ginagawa? O maaaring nakaupo ka ngayon, nanonood ka sa live streaming, ano ang takbo na iniisip? Hallelujah. Pagkagising mo ba, sino ang una mong naiisip? Bago ka matulog, ano ang iyong iniisip? Ang sabi, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Hindi tayo pinagbawalan. Sa Biblia, hindi sinasabi na bawal ang magtrabaho. Hindi sinasabi na bawal ang mangarap. Ang nais ng Diyos, anuman ang ating ginagawa sa buhay, anuman ang ating mithiin sa buhay, sa daigdig na ito, anuman ang ating pinagpangarap, dapat kasama mo lagi ang Diyos. Bawat pagpapasya, bawat desisyon, bawat hakbang na gagawin, dapat kasama mo ang Diyos. Kalooban ba ng Diyos na gawin mo ang isang bagay? Pag-isipan mo. Hallelujah. Sapagkat ang mga bagay, hallelujah, nais mong mangarap, kung pangarap mong magkaroon ng magandang bahay, bakit? Ano ba ang iyong mithiin? Bakit gusto mong magkaroon ng magandang bahay? Para ipagmalaki ba sa iba na ikaw ay mas magaling sa kanila? Kung sa ganyang pamamaraan, paano mo masasabing na pangarangalan mo ang Diyos sa iyong buhay? Hindi masama ang mangarap. Ang nais ng Diyos na kung tayo'y mangarap, kasama natin ng Diyos. Hallelujah. Dapat ilapit sa Diyos, isangguni natin sa Diyos ang ating mga mithiin na ayon ba sa kanyang kalooban. Kung tayo'y pagpapalain, ano ba ang ating gagawin sa mga pagpapala? Ikimkimin ba natin, ipagmalaki ba natin ang ating karunungan o ipamahagi natin sa iba? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Mga kapatid, ang sabi sa Roma chapter 8 sa verse 5, kung may hawak kayong Biblia, punta tayo sa Roma chapter 8 sa verse 5. Sa Roma chapter 8 sa verse 5, next, ang sabi, ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngayon, sinasabi mo may Diyos sa iyong buhay. Maaring lahat ng tao, sinasabi nilang may Diyos sa kanilang buhay. Ang tanong, paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, ano man ang iyong ginagawa, paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay? Kasi ang sabi dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Mga bagay na ukol sa libutan. Nasasabi mong may Diyos sa iyong buhay. Pero ano ang iyong mithiin sa buhay? Ang makilala ba ang Diyos? O ang masunod ang iyong mithiin? Ang yung gusto mo? Bakit ka nangarap na mapunta sa malaking kumpanya para makapagtrabaho? Dahil ba sa sahod? Para makaipon ka agad? Kung ang mithiin mo ay magkaroon ng malaking sahod upang marami kang matulungan, matutuwa ang Diyos. Pero kung ang mithiin mo para makapasok sa malaking kumpanya, malaking sahod, maabot ka agad ang pangarap mo, magandang sasakyan, magandang bahay, ni hindi man lang sumagi sa isipan mo ang tumulong sa kapwa, paano mo parangalan ng Diyos? Mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo pinagbawalang magtrabaho, pero isipin naman natin, ano ang kalooban ng Diyos? Tandaan natin kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa iba't ibang posisyon sa trabaho, iba't ibang kumpanya. Hallelujah. Lagi mong tatandaan, inilagay ka ng Diyos upang sa iyong buhay ay magliliwanag ang salita ng Diyos. Sa lugar na yan, sa kumpanya na yan. Kung bawat kinikilos mo
ay lagi mong iniisip ang mga bagay sa libutan. Nais mong makamit. Isipin mo na lang mga kapatid, nasaan ka man ngayon? Saan ka nagtatrabaho? Ang nais ng Diyos, magliwanag ka. Andyan ka upang makilala na ang Diyos na buhay na iyong pinaglilingkuran ay iyong kasama. Nandyan ka dahil may purpose ang Diyos. Hindi lang sa kumita ka o hindi lang sa makamit mo ang iyong pinangarap. Mga kapatid, kung ang iniisip mo ay mga bagay sa libutan, mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang mga namumuhay, ang sabi dito mga kapatid sa verse 5, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kung tayo o ikaw ay namumuhay ayon sa laman, wala kang ibang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman, mga bagay na nasa sanlibutan. Paano mo parangalan ng Diyos? Ano ang iniisip mo? Pagkagising mo, iniisip mo agad trabaho. Anong kakainin? Anong idaramit? Anong susuotin? Pinangarap mo bang makilala ang Diyos? Ang sabi dito, ang namumuhay ayon sa espiritual, hallelujah, ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kailangan mga kapatid, kung may Diyos sa ating buhay, mananatiling magliliwanag ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating tinanggap ay magliliwanag sa ating buhay. Hindi nating sikapin, hallelujah, na ang takbo nating iniisip, mga layunin sa buhay, mga nararamdaman, hallelujah, ay ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos o sa Espiritu, hallelujah, na nagmumula sa Diyos. Ang sabi sa verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Napakalinaw, kung ang ating sinusunod sa buhay ay mga bagay na naukol sa libutan, amen, ang sabi ay maghahatid sa atin sa kamatayan. Napakalinaw mga kapatid, hindi ko masasabing ikaw ay nalulung sa mga bagay sa libutan. Ikaw mismo ang nakakaalam at ang Diyos, hallelujah. Kung wala kang ibang mithiin ang makamit ang mga bagay sa libutan, hallelujah, ang salita mismo ang nagsasabi na ikaw ay kaaway ng Diyos. Ang sabi sa verse 7, patuloy na sa verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Kung tunay na ang salita ng Diyos ay naging bahagi sa iyong buhay, naging kasama mo ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo, hallelujah, ay kasama mo lagi. Saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, hallelujah, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ang sabi ng ating binasa. Buhay at kapayapaan. Isipin mo na lang, kung ikaw, kung ang iyong buhay, ang iyong isipan, walang ibang tumatakbo sa iyong isipan, yung pinapangarap mo, hallelujah, mga bagay na nais mo makamit sa sanlibutan ito, walang kapayapaan sa iyong buhay. Mga bagay na gusto mong makamit, hindi mo nakakamit. Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yun ang nais ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. Ang sabi sa verse 7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos,
sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Paano magagawa? Hindi mo kayang gawin sapagkat ang tumatakbo sa iyong isip, maging sa kaibuturan ng iyong puso, wala kang ibang hinahangad kundi ang mga bagay sa libutan. Hallelujah! Paano ka magkaroon ng kapayapaan? Meron ka na nga, naghahanap ka pa. Walang kapayapaan sa buhay. Praise God, kung ikaw man ngayon ay sinamahan ng Diyos. Kung naranasan mo man ngayon ang kapayapaan na hindi makikita sa libutan, praise God, hallelujah, kasama mo ang Diyos. Pero kung ikaw ngayon ay nabagabag, takot, puno ng pangamba, puno ng hinanakit, ikaw ay alipin sa mga bagay na andito sa sanlibutan. Walang kapayapaan. Hallelujah. Walang satisfaction sa buhay. Meron na nga, naghahanap pa. Yung iba, walang-wala. Bakit hindi ka makontento? Sapagkat ikaw ay alipin sa mga bagay sa sanlibutan. Wala kang ibang hinahangad, kundi ang mga bagay na nais mong makamit na makikita sa iyong paligid, mga bagay na nasa sanlibutan. Ang sabi sa ating binasa, ang kalooban lamang ng Diyos o ang Diyos mismo lamang ang makapagbigay sa atin ng buhay at kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Sa verse 8, ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Napakalinaw, mga kapatid. Nasasabi mong ikaw ay maka-Diyos. Hindi ka mapakali pag hindi makapakinig ng salita ng Diyos. Pero ano ba nga ba ang iyong pinapangarap at mithiin sa buhay? Maaring mukhang bibig mo ang Diyos. Pero ano ngayon ang iyong kaibuturan ng iyong puso? Ano ba ang iyong mithiin? Kasi ang sabi dito, ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Amen. Kaya, tandaan natin mga kapatid, hallelujah, ang nais ng Diyos na siya ay ating unahin. Nais ng Diyos, ano man ang ating ginagawa, kasama natin siya. Bago tayo magdesisyon, magtanong tayo sa Kanya. Ano ang ating ginagawa? Naaayon ba sa Kanyang kalooban? Ang iyong pagpapasya ay galing ba sa Diyos? Hallelujah. Ang sabi sa Roma chapter 12 sa verse 1 hanggang 2. Maganda sa verse 12. Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ang sabi sa Roma chapter 12 sa verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Ang sabi ng ating binasa sa Roma chapter 12 verse 1, ang salita ng Diyos ay nakikiusap na ang ating sarili ay ating ialay sa Diyos bilang banal. Hallelujah. Ang sabi, ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Paano magiging kalugod-lugod ang ating buhay sa harap ng Diyos? Kung ang ating mithiin ay mga bagay sa libutan. Alam natin may Diyos, ngunit hindi natin pinapangarap na lubusan nating makilala ang Diyos, maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nagbabasa nga tayo ng Biblia, ngunit hindi natin naisabuhay ang ating binasa.
sapagkat ang ating pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay sa sanlibutan. Ang sabi sa ating binasa sa Roma chapter 12 verse 1, ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Magpakabanal. Isipin natin, kung ang ating iniisip ay mga bagay na nasa sanlibutan, o ang ating mithiin mga bagay sa sanlibutan, magiging ang ating bukang bibig din puro makasanlibutan. Matagal mo nang kilala ang Diyos, hanggang ngayon nagmumura ka pa rin. Saan ang gagaling ang pagmumura? Sanlibutan. Kailan may hindi itinuro ng Diyos ang pagmumura? Matagal mo nang kilala ang Diyos, ngunit patuloy ka pa rin sa panlalaik. Saan nagmumula ang panlalaik? Sa sanlibutan. Andyan ka pa rin sa mga chismis. Puro makasanlibutan. Maaring nanonood ka ngayon ng live streaming, nakikinig sa ng Diyos. Ingatan mo, kapatid, pagkatapos nito, ano ang gagawin mo? Baka mamaya, pagkatapos nito, manonood ka naman ng ibang YouTube channel, baka sanlibutan. Paano makaugat ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Nang hangarin mo ay mga bagay sanlibutan. Walang mangyayari sa buhay natin. Kung ikaw man ay matagal mo nang kilala ang Diyos, ingatan mo ang salita ng Diyos. At kung ikaw man ay nag-uumpisa pa lang na isang buhay na mananampalataya, kailangan ang salita ng Diyos ay mananatili sa iyong buhay. Lagi mong ihangad na mapakinggan ang salita ng Diyos, at lagi mong iwasan mo na yung mga YouTube channel na yan na hindi nakakatulong sa buhay espiritual. Mga kapatid, tandaan natin, Diyos ay kailangan ng tao. Mapayag ka sa hindi, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Ang sabi sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Napakalinaw, mga kapatid. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? Kung hindi niyo napapansin kung ano ang takbo, magbigay ako ng example. Nagtataka ka, last year ang uso ganito. Ngayong taon na to, ganito na naman ang uso. Dahil ayaw mong maiwan sa uso, sumasabay ka sa uso. Dahil gusto mo, kung ano ang uso, andun ka rin. Kasi makasanlibutan ka nga eh. Kung hindi ka makasanlibutan, ano man ang uso sa taon, bawat taon nagbabago, hindi ka sumasabay sa uso. Kasi hindi ka makasanlibutan, makaka-Diyos ka eh. Pag-isipan mo ng maigi. Nakakatuwa lang, nakakatawa isipin. Kahit hindi bagay sa uso, hindi ka bagay sa uso, sumasabay ka sa uso. Kahit nagmukha ka ng trapo, nagmukha ka ng basahan, sumasabay sa uso. Hindi mo mapigil yan dahil makasanlibutan ka nga eh. Ang nais ng Diyos, kung ikaw ay tunay na may Diyos sa iyong buhay, tunay na pinapahalagahan mo ang iyong buhay sa harap ng Diyos, huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Sa takbo ng sanlibutan. Hallelujah. Sa kasulatan, ang sabi, ang sanlibutan ay ilalim sa kapangyarihan ng Diablo. Dapat tayong mag-ingat. Baka Diyos ka nga sa bibig, pero yung puso mo, ang hinahangad mo, mga bagay sa sanlibutan, ayaw maiwan sa uso, sumasabay sa uso, nagmukhang basahan, sabay pa rin sa uso. Niluloko ka ng sanlibutan. Niluloko ka ni Satanas na naghahari sa sanlibutan. Ang sabi sa verse 2, huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ang sabi, hayaan
ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Dati mahilig ka sa mga bagay sa libutan, mahilig ka sa mga uso. Ano bang uso ngayon? Mahilig ka. Pero ang sabi, hayaan ninyo, hayaan natin na ang Diyos ang magbago sa ating pag-iisip. Na kung ang dati na ang ating pag-iisip ay walang ibang hinahangad, kundi ang makakunik sa mga uso, sa mga bagay sa libutan. Ngayon, hindi na dapat. Dapat ngayon, ang iniisip natin, mga bagay sa libutan, sa mga bagay na nauukol sa Espiritu ng Diyos. Huwag natin makiayon sa libutan. Paano natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos? Kung hanggang bibig lang tayo may Diyos. Ang sabi dito, huwag makiayon. Ang Diyos lamang ang may kakayahan upang baguhin ang ating pag-iisip. I-surrender natin sa Diyos. Hindi natin kayang magbago, mga kapatid. Diyos lamang ang may kakayanan. Siya ang nag-design sa iyo. Siya lang ang makapagbago sa iyo. Hindi ako ang makapagbago. Hindi ang live streaming na ito ang pagbabago. Ang pinag-usapan sa live streaming na ito, ang salita ng Diyos ang makapagbago sa iyo. Maaring every Thursday, sinubaybayan mo ang live streaming na ito dahil pakiramdam mo na bibless ka sa live streaming na ito. Ang tanong, pagkatapos nito, ano ang iyong ginagawa? Paano dadaloy ang blessing na nagmumula sa Diyos kung sa ganitong oras ka lang naging maka-Diyos? Pagkatapos nito, ingatan mo kung ano ang iyong tutunan, ingatan mo sa iyong puso, sa iyong buhay. Iwasan mo na makapag-isip ng mga bagay sa libutan. Ngayon, maaaring napaluha ka dahil na-bless ka sa topic. Hindi ko sinasabing mali yan. Tama yan. Ang tanong, hanggang kailan mo mapanatili ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Hanggang ngayong oras lang ba? Dapat pagkatapos nito, ipanatili mo. Kailangan ma-maintain mo. Dahil hindi mo kagustuhan umiyak. Ang Diyos ang nag-convict sa iyo. Pinaalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay mahal niya. Ikaw ay kanyang anak. Hindi mo mapigilan na mapaluha ka sapagkat pinaalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay mahal niya, ikaw ay nais niyang magbago. Amen. Ang sabi sa verse 2, mas lubos nating maunawaan kung tayo'y magpaalipin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang salita. Hindi natin maunawaan, hindi natin lubusan maunawaan kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang mithiin ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos sa iyong buhay? Ayaw ng Diyos na makikinig ka lang. Ayaw ng Diyos na patigasin mo ang iyong puso. Ang gusto ng Diyos, kung ano ang nararamdaman mo ngayon habang ikaw ay nakikinig, ang gusto ng Diyos ay mananatili yan upang lubusang magbago ang takbo ng iyong iniisip. Na habang magulo ang panahon, ikaw ay payapa. Yan ang gusto ng Diyos. Habang ang iba ay nagsusumikap upang makamit ang kanilang ambisyon sa buhay sa daigdig na ito, ikaw naman ay payapa sapagkat alam mo na pag ang Diyos ay naghari sa iyong buhay, walang dapat pangamba. Amen. Napakahirap, mga kapatid, sa daigdig na ito kung tayo ay patuloy na magpapaalipin sa mga bagay sa libutan, kung tayo ay patuloy na magpapaapi sa mga bagay sa libutan. Kunting galaw lang, kunting problema lang, kunting pagsubok lang, nawawala ka na sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, maunawaan ang kanyang kalooban. Ang sabi dito, magagawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Isurrender natin lahat sa Diyos. Mga kaabalahan sa buhay, mga takot na ating nararamdaman, mga pagdadalawang isip,
Tandaan natin, ang Diyos lamang ang may kakayahan. Huwag natin ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay sa libutan. Huwag tayong umayon sa takbo sa libutan ito. Tama na yung itsura mo. Perfect design na yan ng Diyos. Huwag mo nang baguhin. Kung anong meron ka ngayon, tanggapin mo yan. Perfect design na yan ng Diyos. Huwag ka nang maghangad pa. Ang hangarin mo, na patuloy mong may sabuhay ang satan ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sa 2 Korinto chapter 6. Punta tayo sa 2 Korinto chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 14. Ang sabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Ari bang ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Ang sabi ng isa, huwag tayong makisama sa mga di sumampalataya. No? Huwag tayong makisama sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Hindi sinasabing iwasan natin sila. No? Huwag tayong makisama sa kanila. Ano man ang kanilang ginagawa, huwag tayong sumama sa kanila, sa mga ginagawa nila, sa mga bagay na makasanlibutan. Laging ting isipin, laging ting tandaan, ang dapat, ang nasa buhay natin, makita sa ating buhay, ang liwanag o ang salita na magliliwanag sa ating buhay, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, bawat pasya natin, dapat maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Kung makikisama tayo sa mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, paano magawa ang Diyos sa ating buhay? Paano tayo magkaroon ng bahagi sa Kanyang kaharian? Kasi ang binasa natin, yung topic natin sa unang Juan chapter 2 verse 15, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kung tayo ay makisama sa mga tao na walang pananampalataya, siyempre kung walang pananampalataya, ang mga ginagawa nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay gumagawa o namumuhay ayon sa mga bagay sa sanlibutan. Ang sabi ng binasa, huwag tayong makisama. Kailangan sila ang mahikayat natin, hindi tayo ang mahikayat nila. Kailangan maipakita natin na namumuhay tayo ayon sa salita at kalooban ng Diyos upang sila'y mahikayat sa mga gawang kabutihan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat ang mahawa, sila ang mahawa sa atin. Amen. Verse 15, maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumampalataya at di sumasampalataya? Amen. Hindi pwedeng magsama, mga kapatid. Dapat kung tayo'y maka-Diyos, mamuhay tayo at makisama sa lahat ng mga taong maka-Diyos. At ang mga hindi maka-Diyos ay ating mahikayat at ating madala sa harap ng Diyos. Hindi yung tayo ang nahikayat. Isipin natin mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, lahat ay nakikita ng Diyos. Amen. Lahat ay nakikita ng Diyos. Saan ka man naroroon, madilim man yan o maliwanag, nakikita ka ng Diyos. Nag-iisa ka man o may kasama, nakikita ka ng Diyos. Nagsasalita ka man o hindi, nakikita ka ng Diyos kung ano ang takbo ng iyong iniisip at ano ang nasa ikabuturan ng iyong puso. Nakikita ka ng Diyos. Isipin mo na lang kapatid, ang tema natin ngayon, worldly people has no place in heaven. Ang pinag-uusapan natin sa unang Juan chapter 2 sa verse 15, kaaway ng Diyos ang umiibig sa sanlibutan. Hindi ang sa Roma chapter 12,
verse 5 hanggang 9, ang sabi, ang taong nahuhumaling sa hilig ng laman ay walang ibang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na makalaman. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung alam mong may Diyos at kung tunay na may takot ka sa Diyos, dapat ang nasa isipan mo kung paano masusunod ang kalooban ng Diyos. Kung paano ang sa puso mo, paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Useless ang iyong buhay. Kilala mo ang Diyos, nasasabi mong may takot ka sa Diyos, pero patuloy kang gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Mga kapatid, dapat siguraduhin at unawain natin na kung sakali man ito ang huling oras ng iyong buhay, kung sakali man, hindi tayo alam, Diyos lang nakakaalam, dapat sigurado tayo na kung mamamatay tayo ngayon, sa Diyos tayo pupunta. Mga kapatid, tandaan natin, seryoso ang Diyos na tayo'y bigyan. Ikaw ba ay makasanlibutan? Ikaw ba ang may bahagi sa kaharian ng Diyos? Kung ikaw ay makasanlibutan, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero kung ikaw ay maka-Diyos, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mararamdaman mo yan. Kung ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa iyong buhay, ikaw mismo, mararamdaman mo rin. Kung ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa iyong buhay, wala kang gana na sumunod sa mga bagay sa sanlibutan. Pero kung hindi mo naramdaman yan, okay lang sa'yo na magsasalita ng makasanlibutan, mamuhay o mga iniisip mo ay makasanlibutan, kung okay lang sa'yo, ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay hindi kumikilos sa iyong buhay. Huwag tayo sa Galatia chapter 5. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Sa Galatia chapter 5, ang sabi dito, sa Galatia chapter 5 sa verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Kasi ang topic natin dapat nating maunawaan, kasi hindi ito hindi ito pampalit ng oras. Ang live streaming na ito ay hindi basta makapag-share lang ng salita. Dapat maunawaan natin. Ang nais ng Diyos ay maunawaan mo kung bakit nanonood ka sa live streaming na ito. Bakit naglaan ka ng oras? Maaring ilan sa inyo tumigil sa pagtatrabaho, tumigil sa gagawa, umupo at nakinig. Para mabigyan natin ng kahalagahan ang pagbibigay mo ng oras sa pakikinig sa ng Diyos. Ang sabi dito sa Galatia chapter 5, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ano ba ang mga, yung ulit-ulit natin sinasabi sa topic natin, ano ba ang tumatakbo sa iyong isip? Gusto mong laging connected sa Diyos, pero ang iniisip mo, marumi. Ibig sabihin, pag marumi, hindi yan sa Diyos, makasanlibutan yan. Dami mong iniisip, mga bagay sanlibutan. Ang nais ng Diyos, gaya ng ulit-ulit kong sinasabi, hindi tayo pinagbawalang magtrabaho, ngunit habang nagtatrabaho tayo, ang iniisip natin, maka-Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Bakit?
Dahil ang gusto ng Diyos ay maging matured tayo sa ating pananampalataya. Maging matibay ang ating relasyon sa Kanya. Ang sabi dito, ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Gusto mo magtrabaho ngayon? May gagawin ka ngayon. Pero may sumagi sa iyong isipan o conviction ng iyong puso na makinig ka. Mamili ka ngayon. Hindi pinagbawal ang magtrabaho. O kung hindi mo matigil yung trabaho mo, pero nakikinig ka sa salita ng Diyos. Ginawa mo yan dahil yun ang gusto mo. Kalooban ng Diyos na pakinggan mo ang salita niya sa oras na ito. Kapatid. Hallelujah. Maraming bagay na hirap unawain bilang isang mananampalataya. Walang ibang makapagpaliwanag nito, mga kapatid, kundi ang Diyos. Hallelujah. May naunawaan ka o may naintindihan ka sa topic natin, ngunit nahirapan kang sumunod. Ibig sabihin, pinipigil ka ng laman. Kinukontrola ka ng mga bagay sa libutan. Ngayon, ikaw ang magpasya kung iisabuhay mo ba ang satan ang iyong narinig ngayon. Ikaw ang magpasya. Pag nakapagpasya ka na, diyan kikilos ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi namimili. Dito natin malaman, mga kapatid, bakit at kung paano kumikilos ang laman at ang Espiritu. Gusto mong sundin ang salita ng Diyos, pinipigilan ka ng mga bagay sa iyong paligid. Kasi ang sabi natin binasa, magkalaban ito, mga kapatid. Nasa atin ang pasya kung aling kalooban ang iyong susundin, ang laman o ang kalooban ng Diyos. Kung patuloy nating babasahin sa 19 hanggang 22, dito magsasabi kung ano ang mga hilig ng Espiritu at hilig ng laman. Ang sabi sa 19, hindi makakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pakikiapid. Yan ang gawain ng laman. Kahalayan, kalaswaan. Hindi ka man malaswang magsalita, pero ang iniisip mo malaswa. Hindi ka man literal na nakikiapid, pero sa isipan at sa mga pinanood mo, nakikiapid ka na. Diyan kumikilos ang laman. Mga bagay, mga pagnanasa na matatagpuan dito sa sanlibutan. Magsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi, ito ay laman, bunga ng laman. Diyos-Diyosan. Paano mo sinasamba ang Diyos? Kasi nabanggit dito, Diyos-Diyosan. Sa Biblia, hindi lamang literal na ribulto ang Diyos-Diyosan. Sa Filipos chapter 3 sa verse 19, ang sabi rin, ang Diyos-Diyosan ang pagsunod sa ating nais. Matatawag yan o sa mata ng Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Ang sabi din dito, pangkukulam. Ang pangkukulam ay naaayon din sa mga kinikilos ng laman. Hindi rin maka-Diyos. Pagkapuot, nasasabi mong kilala mo ang Diyos, ngunit napupuot ka, may mga hinanakit na nakatago sa iyong puso. Mga kapatid, kahit itago mo yan, maaaring matago mo yan sa harap ng tao.
Ngunit sa mata ng Diyos, alam ng Diyos yan. Pag-aaway-away, may Diyos ka sa buhay mo. Lagi kang nasasangkot sa away. Ikaw pa ang inaaway o nangangaway. Ikaw ang inaaway, hindi ka nga nag-react, hindi ka nagsasalita dahil sabi mong maka-Diyos ka, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, may hinanakit ka. Pagsisilos, hindi rin maka-Diyos. Tandaan mo mga kapatid, pagsisilos, hindi maka-Diyos. Pagkagagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, sabi na sa ng Diyos, ang gumagawa ng ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Napakalinaw. Hindi maaaring magkaroon tayo ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang nais ng Diyos dito sa verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kahit inaway ka, hindi ka nag-react sapagkat mahal mo siya. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob sapagkat mahal mo siya. At wala tayong karapatan na gumanti o magalit sa kanila sapagkat isa sila sa dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagpapako sa cross. Hindi mo man siya kayang ibigin, pero tandaan mo kapatid, mahal siya ng Diyos. Amen. Ang sabi, ang bunga ng Espiritu, kagalakan, kapayapaan. Kahit magulo ang takbo ng panahon, magalakang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May kapayapaan ang iyong buhay sapagkat umaasa ka na may Diyos na mag-iingat sa iyo. Amen. Pagtyaga, kahit sa hirap ng buhay, nagtyaga ka sapagkat alam mo, hallelujah, na ang Diyos na pumili sa iyo ay kasama mo. Amen. Kabaitan, kahit malupit ang pinapakita sa iyo ng mga tao sa paligid mo, ngunit ikaw ay nanatili sa kanyang salita. Nanatili ang kabaitan sa iyong puso. Hindi bait-baitan ha, kabaitan na nagmumula sa ating puso. Amen. Kabutihan, kahit napakasama nila, nagpatuloy tayo at nakikita sa ating buhay ang kabaitan na nagmumula sa Diyos, hindi makikitang tao. Amen. Katapatan, kahit hindi tapat ang mga tao sa paligid, tayo ay nanatiling tapat sapagkat ang Diyos na pumili at tumawag sa iyo ay tapat. Amen. No? Kahinahunan, no? Hindi padalos-dalos, mahinahon, mahinahon na sumasagot, hindi pabalagbag, mahinahon na sumasagot at mahinahon na papaliwanag ang salita ng Diyos. Kahit maraming kukontra, mahinahon na ipinangaral o bahagi pagsalita ng Diyos. At pagtitigil sa sarili. Amen. No? Pagtitigil sa sarili. Maraming bagay na pwede nating pigilin ang sarili. Amen. Dati mapanlait ka, napigilan mo na sapagkat alam mo na ang pagpipigil ay bunga na espiritu na nagmumula sa Diyos. Gusto mo ang manood sa mga YouTube channel na hindi karangalan ng Diyos pero pinigilan mo, alang-alang sa Diyos. Amen. Gusto mo mag-isip ng masama sa iyong kapwa, bumalaswa sa iyong kapwa, pinigilan mo sapagkat hindi yun ang nais ng Diyos. Pagpipigil sa sarili. Dati lulong ka sa sugal, pinigilan mo sapagkat alam mo na ngayon na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. Kaya, yun ang bunga ng Espiritu na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, ang topic natin, ang taong makasanlibutan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag tayo magpatuloy sa ganyang gawain.
patuloy nating mithiin na masunod natin ang kalooban ng Diyos.